Araw po ngayon ng Biyernes, ika-25 na po ng Abril taong 2025, ika-7 na ng umaga. Nandito tayo ngayon sa kaba ng West Avenue at mag-update po tayo dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. So ayan, confirm mga kasikap, dalawang span na po, kompleto na. Ito yung kahapon, yung sinarado nila yung kabila. Ito, nag-install sila ng mga AS2 Type 4 concrete girders. So apat na. Ito yung ikadalawang span. So ito yung nauna na kompleto. Yan. Ito naman yung ikalawang span. So panglima to dito kung doon tayo mag-uumpisa sa southbound EDSA. Ano? 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima to dito, no? So ito po yung latest na update natin ngayon. O progress nila. Dahil maaga pa, wala pa tayong makikitang mga workers na gumagawa dito. EDSA na po yan dyan. So ang gagawin natin ngayon mga kasikap, iikot ulit tayo. Tingnan natin kung may mga progress pa dun sa unahan. Tara, let's go. Yung last na update natin, sinarado nila yan dun sa kabila. Tapos dun dumadaan sa may street na yan dun sa dulo. Dandahan lang tayo, no? Ayan, no? Halos lahat na patungo dun, nilagyan na nila ng mga ito, yung mga support na to gawa sa I-beam. Full force, nais na talaga nilang tapusin na to para maging operational na. So nag-test run na nga dito banda sa may Commonwealth. So dito dati pasok daanan palabas ng EDSA. So shout out sa mga masisipag po nating mga workers, yung mga naka-dilaw ng helmet, mga laborer. Shout out po sa inyong lahat. Di nila alintana yung init, mga kasikap. Ngayon pa nga lang, maaga pa lang, talagang tagaktak na yung pawis ko sa init. Aga akong naligo dahil para ma-refresh tayo, no? Pero maaga pa lang, medyo hindi malamig yung tubig. Talagang yung panahon talaga ngayon, talaga sobrang init. AICC, ayun pala yung meaning yan, ATE, Infra Construction Corporation. So, tinanggalan na ng mga scaffolding, tapos yung mga I-beam na support yung tatayo nila dyan hanggang doon sa taas para ma-installan naman ng platform para sa pierhead. Bakit kaya mahaba yung distance dito sa kaliwa natin? Siguro may ilalagay pa dyan. O baka balance cantilever din yung gagawin sa part na yun. Kasi kung gusto nilang lagyan pa ng rebar, matagal na. Ito tapos na lahat. Install na ng mga rebar. So yan mga kasikap, nandito na tayo ulit sa dulo. Sa Minera Street po ito. So naunang ma-road widening na yan doon. Hanggang doon sa may Delta. Ayan o. Ang nag-road widening dyan ay PJ Cruz. Tapos na yan. Naibalik na yung mga bricks sa kabila. Antabayanan natin kasi ayan yung pati unang moves. Pag dadagdag pa doon, extension, pinalawak nila. Tapos kagaya ng ginawa dito ng Aga Fair Construction, nagdagdag muna sila ng isang lane para lumawak. Tapos dito sila nag-start naman yung sa amin, yung Western Main, nag-start naman sila dito, drill sa gitna. Tapos pumasok na rin yung Trevi, nag-install ng mga rebar cage. Tapos ito na, AICC na yung gumagawa ng mga pierhead. O baka ang susunod naman na contractor na pag mag-install na ng mga hindi, AICC pa rin. Kagaya dun sa sa Quirino Avenue. ATAD yung gumagawa ng nag-install ng mga steel girder. So yung ATAD kasi biyasa talaga yan sila sa yung kumpanya nila sa mga bakal. Kagaya dito sa North EDSA Common Station, yung gumagawa ay ATAD.
kasi halos lahat puro bakal. Yung konkreto lang, yung mga columns, yung mga pedestal na pinagpapatungan naman ng steel columns. Palabas na po tayo ng EDSA southbound. Nakaikot na po tayo. Ayan o, nag-install sila ng mga GI pipe patungo dun sa taas. Tapos tsaka naman nila lalagyan ng mga steel beam platform papatungan eh. Ang haba ng pier na to, no? Siguro kung kahalin tulad to kasi haba ng concrete girders, mga nasa 65 meters din siguro yung taas nito kung di ako nagkakamali. Ayan o, ini-install na nila yung mga pang suporta. So shout out at magandang umaga po sa mga masusugid na ating mga viewers. Ayan, sa mga solid supporters po natin, mga solid kasigap po dyan. Ayan, hindi ko na kayo iisa-isahin. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga hindi nagsasawa na ating mga kasigap na talagang nanonood ng ating mga video. So hindi ko na kayo isa-isahin. Ayan, nagpapasalamat po ako ng buong puso sa mga kasikap natin na mga yan, saan man kayong sulok ng mundo, no, na nakakapanood at naabot ng aking mga video. So humingi ako ng pasensya kasi hindi naman tayo perfecto. Marami pa rin mga kakulangan sa ating mga video. Hindi ako perfecto mag-vlog. Marami akong mga mali, mga ganyan. Pero nais ko lang na maghatid ng informasyon sa inyo, lalo na sa mga kasigap natin dyan sa abroad, mga OFW. Gusto nilang makisimpatya kung ano na yung nangyayari dito sa Manila, no? Sa ating lupang sinilangan, para maiba naman, no? Mayroon naman silang makikita kung ano yung ginagawa ng mga infra dito sa Pilipinas. So nandito na ulit tayo mga kababayan, mga kasigap sa may Paramount EDSA southbound. So dito hindi pa nila na-installan ng mga, nandiyan pa sa baba yung mga steel beam na gagamiting platform. At doon naman sa tawid, ayun o, kumpleto na. So nililinis na lang yung sasalo dito sa sa kinalalagyan natin. Ayun mga kasigap, tapos na yun yung coping beam niya. Dahil mahaba po yung span mula dito sa kinalalagyan natin patungo dun sa tawid, balance cantilever construction daw yung gagawin. Siguro sa tanda ko, di lang po 65 meters yung distance patungo dun. Kung nag-drill sila dito sa gitna, so sa gabal na, makikipot yung EDSA. Kaya ganun ang gagawin nila, no? Balance cantilever construction. Parang dun sa tulay sa Guadalupe, ganun yung gagawin ng mga kasigap. At ito, may napapansin ako dito sa Unified Grand Central Common Station. Meron ng mga nakadilaw ng helmet. Ay, dito pala yan sa gumagawa ng footbridge. Dito pala yan sa gumagawa ng footbridge patungo dito sa Dream World Hotel. Pero may nakikita tayong worker dito. Ayan, nililinis niya yung concrete mixer. Ayan, yung kulay pink pa na mixer, makatauhan to ng BF Corporation at natanggalin na niya yung mixer na yan. At marami pong mga nakatambak na buhangin dito sa baba. Ayan, dito tayo sa ilalim. So wala naman tayong bagong naaninag dito na may papakita at ibabalita ako sa inyo. So dito na po nagtatapos mga kababayan yung video na to. Ayan, maraming salamat po muli sa masugid yung suporta sa aking YouTube channel. Kung wala po kayo, wala pa ako ngayon, hindi po ako nakakapag-vlog ngayon. So hanggang dito na lang. Magandang umaga po. Lagi po tayo mag-iingat mga kababayan. God bless po sa ating lahat.